Tungkulin ang karapatan ng taong bayan ang pamumuno. Ako, si Alan Magtuba, ang magtatalumpati sa araw na ito. Mga kapwa ko buhay, narito tayo ngayon upang talakayin ang isang mahalagang karapatan at tungkulin ng bawat mamamayan. Ang pagboto. Higit sa isang simpleng pagkilos, ang pagboto ay isang pundasyon ng isang demokratikong lipunan. Ito ang boses natin. Ang ating mga kapangyarihan ay hubugin ang kinabukasan ng ating bansa. Sa bawat boto, nagdideklara tayo na ating pakikipaglahok sa buo ng isang mas maunlad at mas makatawang Pilipinas. Isang demokrasya, ang pagboto ay paraan upang may pahayag natin ang ating mga salubin at kagustuhan. Ito ay isang instrumento upang mapili natin ang mga leader na ating paniniwalaan. May kakayahan at integridad na pangalagaan ng ating mga interes. Ang ating mga boto ay hindi lamang mga numero. Ito ang representasyon ng ating mga pag-asa, ng ating mga pangarap, at ng ating mga mithiin para sa isang mas magandang kinabukasan. Ngunit, ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan. Ito rin ay isang tungkulin. Ito ay isang responsibilidad na dapat natin seryosohin. Bago tayo bumoto, mahalagang magdaan tayo ng panahon upang unawaan ang mga kandidato, ang kanilang mga kakakot. Kailangan natin maging matalino at mapanuri sa pagpili ng mga pinuno na ating pagkakatiwalaan. Hindi natin dapat pahayaan ang ating mga boto ay isang maimpluwensyahan ng mga personal na interes o mga maling impormasyon. Ang pagboto ay isang pribilehiyo na pinaglaban ng ating mga pinuno. Maraming Pilipino ang nagbuwis ng buhay para makamit natin ang kalayaang makapagpapahayag ng ating kagustuhan sa pamamagitan ng pagboto. Kaya, dapat nating pahalagahan ang karapatan at gamitin ito ng may pananagutan. Huwag nating hayaan ang ating pagboto ay maging isang aksyon na walang kabuluhan. Ang pagpapatuloy na nais kong bigyan diin ang kahalagahan ng pagiging responsibleng butante. Hindi sapat ang paglagay ng marka sa balot. Kailangan natin maging aktibo sa pag-unawa sa mga isyong panglipunan at pampolitika na nakaka-apekto sa ating mga komunidad at sa ating bansa. Kailangan natin maging mapanuri sa mga impormasyon na ating natatanggap at huwag pagpapadala sa mga maling programa. Ang pagboto ay isang proseso na nagsisimula bago pa man ang araw ng halalan. Kailangan natin magdaan ng mga panahon upang mag-aral at mag-research tungkol sa mga kandidato at ang kanilang mga platform. Kailangan din natin makipag-ugnayan sa ating mga kapwa mamamayan upang maibahagi ang ating mga kaalaman at magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa mga issue. Ang ating mga boto ay may kapangyarihan sa pamamagitan ng ating mga boto, maaari natin baguhin ang takbo ng ating lipunan. Maaari natin piliin ang mga leader na magtataguyod ng kapayapaan, katarungan at pasundan. Maaari natin isulong ang mga programang magpapabuti sa buhay na ating mga kababayan. Kaya, kababayan, gamitin natin ang ating karapatan sa pagboto ng may pananagutan. Huwag natin sayangin ang ating kapangyarihan. Mag-aral tayo, mag-isip tayo, at magboto tayo ng may puso at isipan. Sama-sama natin tayo ang Pilipinas na mas maunlad, mas makatarungan, at mas maganda para sa lahat. Sana ang pagboto ay susi upang umunlad ang ating bayan, hindi susi ng kaguluhan. Mabuhay ang Pilipinas. Muli, ako si Alan Magtuba, nagtatalumpati sa araw na to. Maraming salamat.